ginagalang. Minsan, takot lang ang dahilan. May iba malakas ang boses kaya sinusunod. Kala nila respeto na pero puso'y nakatiko. Kapag wala ka na, ikaw pa ang pinag-uusapan. Dahil ang takot pansamantala lang ang pinag-aharian. Hindi kailangang sumigaw para lang pakinggan. Hindi kailangang manakit para lang igalang. Mas mabigat ang mabuting halimbawa kaysa sa yabang na walang tunay na halaga. Maraming may kapangyarihan pero walang paggalang. Laging mataas ang tingin sa sariling pangalan. Pero ang taong marunong yumuko kung kailangan, siya ang tunay na iniiwan ng magandang alaala. Hindi nasusukat sa lakas ng kamao, kundi sa kabutihang ipinapakita mo. Kapag marunong kang rumespeto sa bawat tao, respeto rin ang kusang babalik sa'yo. Respeto, hindi kailanman bunga ng takot. Mas matibay ang pusong marunong magmahal kaysa sa kamay na laging nananakit. Respeto, hindi binibili ng posisyon. Ito'y inaani ng taong may kabutihan at marunong umunawa sa kapwa. Simulan sa tahanan, sa kasalansangan, sa simpleng po at topo may malaking kahulugan. Igalang ang bata, matanda, mayaman o mahirap, lahat tayo'y tao, walang dapat maliitin. Sa social media, isipin muna ang salita bago magkomento na parang walang nasasaktan. Hindi lahat ng tama ay kailangang isigaw. May paraan ang katotohanan ng may paggalang. Kapag nagkamali ang kapwa, huwag agad husgahan. Tulungan mong bumangon, huwag lalong ibaon. Doon makikita ang tunay na pagkatao. Hindi sa dami ng follower, kundi sa kabutihang taglay mo. Kung gusto mong igalang, matuto ka ring gumalang. Hindi umiikot ang mundo sa iyong pangalan. Lahat tayo may damdamin at dapat pahalagahan. Hindi kahinaan ang pagiging mabait. Hindi ka bawasan ang paghingi ng tawad. Ang tunay na matapang, marunong umamin at magpakumbaba. Respeto, hindi bunga ng pananakot. Ito'y bunga ng magandang asal at pusong marunong umunawa. Respeto, ito ang tunay na lakas. Dahil ang taong may kabutihan, hindi kailanman kailangang manakot para igalang. Ang tunay na respeto, hindi pinipilit. Ito'y kusang ibinibigay sa taong marunong gumalang. Yeah! Marunong akong rumespeto, pero tao lang din akong nasasaktan.
akong tinuruan na rumespeto sa nakatatanda at maging totoo. Magalang magsalita, mahinahon kumilos, pero bakit parang kulang pa rin ang kilos nyo? Kapag kailangan nyo, ako ang unang nilalapitan. Pero kapag ako na, parang wala lang ang aking pangalan. Lagi akong umiintindi, laging nagpaparaya, hanggang sa makalimutan nyo na may puso rin pala. Hindi lahat ng tahimik ay walang nararamdaman. May mga ngiting tinatago ang bigat ng kalooban. Hindi ako humihingi ng papuri o medalya, simpleng paggalang lang sanang maibalik nyo sa iba. Kung gusto mong igalang, matuto ka ring gumalang. Hindi sapat na ikaw lang ang pinapakinggan. Lahat tayo may damdaming dapat pahalagahan. Igalang mo rin ako, hindi lang kapag may kailangan ka. Respeto hindi isang pabor, kundi karapatan ng bawat isa. Igalang mo rin ako, tao lang din akong nasasaktan. Kung kaya kitang pahalagahan, sana ganon din ang ibalik mo sa'kin. Sa bahay, sa trabaho, maging sa lansangan, maraming mababait ang laging napag-iiwanan. Akala ng iba kabaitan ay kahinaan, kaya pa ulit-ulit na lang inaabuso. Hindi ako perpekto, nagkakamali rin, pero marunong akong umamin at tumingin sa sarili. Hindi ko kailangan ng mataas na posisyon para lang patunayan ang aking intensyon. Ang tunay na respeto hindi nabibili, hindi nakikita sa mamahaling gamit o sa lape. Makikita ito sa simpleng pakikitungo, sa bawat salitang may puso at may respeto. Respeto hindi para sa iilan lang, hindi lang para sa may kapangyarihan. Pantay ang halaga ng bawat tao, ano man ang estado sa buhay. Kung gusto mong gumanda ang mundo, simulan sa paraan ng pakikitungo. Dahil ang bawat salitang magalang, may kakayahang maghilom ng damdamin. Igalang mo rin ako, gaya ng paggalang na ibinigay ko. Hindi man ako mayaman o sikat, may dangal pa rin akong ipinagmamalaki. Igalang mo rin ako, at igagalang din kita. Dahil ang tunay na respeto nagsisimula sa puso at bumabalik sa taong marunong rumespeto. Hindi ka bawasan ang paggalang, ang tunay na tao marunong gumalang at marunong ding rumespeto sa kapwa. Yeah! Bawat magandang samahan, may isang matibay na pundasyon. Respeto ang unang hakbang.
Sa loob ng tahanan, nagsisimula ang aral. Paggalang sa magulang, kapatid at sa bawat mahal. Hindi sa sigawan ng tunay na pagkakaunawaan, kundi sa pakikinig at mahinahong usapan. May kanya-kanyang pananaw ang bawat isa. Hindi kailangang mag-away para lang manalo ka. Kapag marunong kang umunawa, gumalang, mas tumitibay ang samahang pinanghahawakan. Ang simpleng salamat at pasensya na, kayang maghilom ng sugat na hindi nakikita. Minsan isang mabuting salita lang ang kailangan para maibalik ang tiwala at pagmamahalan. Bawat kilos may kapalit, bawat salita may kapalit. Kung respeto ang itinanim, respeto rin ang anihin. Respeto ang unang hakbang sa bawat pamilya at pagkakaibigan. Kapag may galang sa isa't isa, mas nagiging matatag ang samahan. Respeto ang unang hakbang sa paaralan at sa lipunan. Hindi kailangan ng takot o dahas kung may puso kang marunong umunawa. Sa kalsada, opisina at social media, madaling magsalita ng salitang nakakasira. Bago magkomento, isipin ang kapwa. Baka ang biro mo'y sugat na pala sa kanila. Hindi sukatan ng yaman o katungkulan. Lahat ng tao ay may dangal na dapat igalang. Maging janitor man o doktor ang katabi, pantay ang halaga sa mata ng may kapalat ng sarili. Ang tunay na leader ay marunong makinig, hindi lang utos ng utos at puro galit. Kapag respeto ang laging inuuna, mas madaling makamit ang pagkakaisa. Hindi tayo pare-pareho ng kwento, hindi rin pareho ang pinagdadaanan, pero pareho tayong may damdamin na naghahangad ng pag-unawa at paggalang. Simulan sa sarili ang pagbabago, huwag hintayin iba ang gumawa nito. Ang simpleng kabutihan at pagrespeto, unti-unting babago sa mundong ginagalawan. Respeto ang unang hakbang sa bawat pangarap na binubuo. Kapag may galang sa kapwa, mas magaan ang bawat araw na tinatahak. Respeto ang unang hakbang, hindi lang salita kundi gawa. Dahil ang tunay na lakas ng tao makikita sa puso marunong gumalang. Hindi man tayo pareho ng buhay, pareho tayong may karapatang igalang. Respeto ang unang hakbang patungo sa mas maayos na bukas. Yeah! Yeah. Lahat gustong igalang, pero ang tanong, paano ka ba makitungo sa iba?
Madaling humingi ng respeto sa kapwa, pero mahirap itong ibigay ng kusa. Laging naghahanap ng pagkilala, habang nakalilimot sa simpleng paggalang sa iba. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig, doon nasusukat ang tunay mong tindig. Hindi sa yabang o sa taas ng boses, kundi sa kabutihang hindi mo ipinagyayabang. Ang mabuting asal hindi kailanman naluluma. Ito ang yaman na walang katumbas na halaga. Kapag marunong kang makinig at umunawa, mas marami ang kusang lalapit sa'yo nang may tiwala. Bago humingi ng respeto, tumingin ka muna sa sarili. Ang pagbabago laging nagsisimula sa'yo. Kung gusto mong igalang, matuto ka rin gumalang. Respeto'y hindi inuutos, ito'y kusang ibinibigay. Kung gusto mong pakinggan, matuto ka rin makinig. Sa bawat kilos at salita, doon nagsisimula ang tunay na paggalang. Hindi sukatan ng pera o posisyon para matawag ang taong may direksyon. Maraming tahimik ang may mabuting puso, at maraming maingay ang kulang sa respeto. Sa tahanan, paaralan, opisina, lansangan, pare-pareho lang ang aral na kailangan. Maging magalang kahit walang nakakakita, dahil doon nasusubok ang tunay mong pagkatao. Kapag nagkamali, matutong umamin, huwag hayaang yabang ang laging manaig. Ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan, kundi tanda ng pusong marunong magmahal. Respeto, hindi ito basta salita. Isa itong gawain na inuulit araw-araw. Simulan sa simpleng kabutihan, sa mahinahong pananalita, dahil ang mali na paggalang kayang magbago ng buhay ng iba. Kung gusto mong igalang, unahin mong igalang ang kapwa. Sa bawat hakbang at bawat salita, maging mabuting halimbawa. Kung gusto mong igalang, hayaan mong gawang magsalita, dahil ang tunay na respeto nagsisimula sa sariling puso. Hindi kailangan ng takot, hindi kailangan ng yabang. Kung gusto mong igalang, maging tao ka munang marunong gumalang. Maraming may pera, maraming may kapangyarihan, pero hindi lahat may tunay na respeto. May kotse, may bahay, may mamahaling relo, pero bakit kulang pa rin ang respeto ng tao? Hindi sa suot o sa kapal ng pitaka nasusukat ang dangal ng isang nilalang.
tapat sa tungkulin. Tahimik lang pero malinis ang hangarin. Hindi man sikat o kilala ng karamihan, siya ang tunay na hinahangaan ng pamayanan. May mga tanyag na puro yabang ang dala, maraming tagasunod pero kulang sa gawa. Kapag nawala ang ilaw ng kasikatan, sino ba ang tunay na mananatili sa kanilang tabi? Respeto ay hindi medalya o tropeo, hindi rin ito nakukuha sa palabas na totoo. Ito'y nakikita sa araw-araw na kilos, sa bawat salitang may kabutihan at paggalang. Kapag may pera, maging mapagpakumbaba. Kapag may posisyon, mas lalo kang maging mabuti. Dahil ang tunay na leader, nagpapakumbaba at naglilingkod. Hindi nabibili ang respeto, ito'y inaani sa mabuting gawa. Hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pusong marunong magmahal. Hindi nabibili ang respeto, ito'y kusang ibinibigay. Kapag ang salita at kilos mo may katapatan at paggalang sa kapwa. Kapag nawala ang pera, kapag nawala ang pangalan, ang matitira ang iyong pagkatao. At doon makikita kung tunay kang kagalang-galang. Hey! Yeah. Hindi sa mukha, hindi sa damit, hindi sa pangalan, makikita ang tunay na tao. Maraming magaling magsuot ng ngiti, pero iba ang ugali kapag walang nakatingin. Mabait sa harap, sa likod ay naninira. Parang salaming basag ang ipinapakitang imahe nila. Hindi sukatan ang kapal ng bulsa o dami ng medalya at mataas na pwesto sa mesa. Mas mahalaga ang paraan ng pakikitungo sa bawat taong nakakasalubong sa mundo. Kumusta mo ba ang guard sa may pintuan, ang tindera, janitor at manggagawang pinapawisan? Doon nasusukat ang tunay mong pagkatao, hindi sa yabang kundi sa pusong totoo. Lahat ng kilos may refleksyon, lahat ng salita may pinapakitang direksyon. Salamin ng pagkatao ang pagtrato natin sa kapwa, hindi sa yaman o kasikatan, kundi sa pusong may pag-unawa. Salamin ng pagkatao ang bawat kilos at salita. Kung may respeto kang ibinibigay, respeto rin ang babalik sa'yo balang araw. Madaling maging mabait kung may pakinabang, pero paano kung wala nang
kabutihan mo ba'y totoo o pakitang tao lang? Kapag may nagkamali, huwag agad humusga. Lahat tayo minsan ay nadadapa. Mas dakila ang marunong magpatawad kaysa sa taong galit ang laging pinapairal. Hindi kailangang maging sikat para maging huwaran. Sa simpleng kabutihan may malaking kahulugan. Isang magalang na salita, isang kamay na tumutulong, kayang baguhin ang araw ng isang taong nalulungkot. Ang puso hindi nakikita ng mata, pero sa bawat kilos lumalabas ang tunay nitong anyo. Ang respeto hindi lang sinasabi, ito'y isinasabuhay araw-araw sa bawat sandali. Salamin ng pagkatao, ang paraan ng pakikitungo. Kapag buno ng kabutihan ang puso, makikita yun sa bawat galaw mo. Salamin ng pagkatao, hindi kayang itago ng panahon, dahil sa huli ang alaala ng kabutihan ang mananatili. Hindi mo kailangang patunayan sa salita kung sino ka, dahil ang bawat kilos mo ang siyang tunay na salamin ng iyong pagkatao. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa edad, sa yaman o sa katayuan. Lahat tayo karapat dapat igalang. May batang nangangarap, may lolo nang napagod. Pareho lang ang puso, parehong may tibok. May mayamang nakangiti sa malaking tahanan. May mahirap na masaya kahit simple lang pamumuhay. Huwag mong maliitin ang taong tahimik lang, baka siya pang may pusong tunay na dalisay. Hindi sa suot o sa trabaho na susukat ang dangal, kundi sa asal na ipinapakita sa bawat araw. Magalang sa guro, magalang sa tuber, sa tindera, magsasaka at sa bawat worker. Isang simpleng salamat at magandang araw, malaking bagay sa pusong napapagod. Kapag pantay ang tingin mo sa bawat tao, mas gumagaan ang mundong ginagalawan mo. Respeto ang tulay ng pagkakaisa, walang malit, walang dakila. Maliit man o malaki, pantay ang halaga ng bawat tao. Mayaman man o mahirap, parehong may pusong nasasaktan. Bata man o matanda, lahat ay dapat igalang, dahil ang tunay na pagkatao nakikita sa paraan ng pakikitungo. Hindi hadlang ang edad para makinig, may batang may aral na kayang magtuwid. Hindi hadlang ang kahirapan para maging mabuti. Maraming dukhang may pusong marangal, may iba mataas ang tingin sa
sa sarili dahil lang sa pera o sa dami ng ari-arian. Pero kapag nawala ang lahat ng material, ang matitira'y ugali at tunay na pagkatao. Respeto ang wikang nauunawaan ng lahat, hindi kailangan ng salin o mataas na pinag-aralan. Isang magalang na salita, isang tapat na kilos, kayang magbukas ng puso at maghilom ng galit. Pare-pareho tayong humihinga, pare-pareho ring nangangarap. Walang taong higit, walang taong kulang. Kung gusto mong gumanda ang mundo, simulan sa simpleng paggalang. Dahil ang kabutihang ibinibigay, babalik din sa tamang panahon. Maliit man o malaki, pantay ang respeto para sa lahat. Hindi batay sa pangalan, kundi sa pagiging tao. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, kapag respeto ang pinairal, mas nagiging payapa ang lipunan. Huwag mong sukatin ang tao sa laki ng bulsa o sa dami ng taon. Sukatin mo siya sa laki ng puso at sa paggalang na ibinibigay niya sa kapwa. Yeah. Bago magsalita, mag-isip muna, dahil ang bawat salitang bibitawan may puso ring tatamaan. Isang salita, kayang bumuo ng tiwala. Isang salita rin kayang sumira ng pag-asa. Hindi mo man sinasadya ang bawat biro, may pusong tahimik na unti-unting naduduro. Madaling magsalita kapag galit ang umiiral, pero mahirap bawiin ang salitang nakasakit na. Parang bubog na binitiwan sa hangin, kapag tumama may bakas na hindi madaling alisin. Hindi lahat ng katotohanan kailangang ihagis na parang sandata. May paraan ang pagsasabi ng tama, kung may respeto at malasakit sa kapwa. Bago magsalita, makinig muna. Bago humusga, unawain muna. Respeto sa salita, respeto sa bawat damdamin, dahil ang bibig ay may kapangyarihan na magpagaling o manakit. Respeto sa salita, isipin muna ang epekto. Kapag paggalang ang laman ng bawat pangungusap, mas nagiging magaan ang mundo. Sa tahanan nagsisimula ang aral, magalang na pananalita ang unang kapital. Salamat, paumanhin at pakiusap, maliliit na salita pero malaking lunas. Sa social media, mabilis ang komento, isang pindot lang kumakalat ang gulo. Bago mag-type ng galit at pangmamaliit, tanungin ang sarili kung makakatulong ba ito. Hindi sukatan ng tapang ang pagmumura, hindi rin lakas ang palalait sa kapwa.
lahat ng nasa isip kailangang sabihin, pero lahat ng sasabihin dapat may paggalang. Dahil ang salita kapag binitiwan hindi na maibabalik, kaya gamitin ito upang magbigay ng pag-asa. Hindi ng sugat, oh, oh. Ah, ah. Hindi ng sugat. Madaling humusga, mahirap umunawa, pero sa likod ng bawat ngiti may kwentong hindi mo nakikita. Isang tingin lang may opinyon ka na, akala mo kilala mo na ang buong pagkatao niya. Sa pananamit, sa kilos, sa pananalita, doon mo na agad binuo ang iyong akala. Hindi mo nakita ang luha sa gabi, ang tahimik na laban na walang nakasaksi. Hindi mo alam ang bigat na pasan niya, kaya bakit napakadaling manghusga. Mayaman na halos hindi umuwi, hindi dahil sa bisyo kundi para sa pamilya niya. May batang laging tahimik sa silid-aralan, baka may problemang hindi niya masambit kanino man. Hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan. Bago humusga, subukan mo ng umunawa. Bago ka humusga, matutong gumalang. Hindi mo alam ang laban na araw-araw niyang hinaharap. Bago ka magsalita, isipin mo na ang damdamin, dahil ang pag-unawa mas makapangyarihan kaysa panghuhusga. Sa social media, mabilis ang hatol, isang post lang parang tapos na ang papel. Maraming eksperto sa komento, pero kulang sa malasakit at respeto. Hindi mo kailangang sangayunan ng lahat, pero maaari kang magsalita ng may galang. Magkaiba man ang paniniwala at pananaw, hindi dahilan iyon para mawalan ng respeto. Ang tunay na lakas ay marunong makinig, hindi agad sumasagot sa bawat hiringan. Kapag inuna mo ang pag-unawa, mas mababawasan ang galit sa lipunan. Lahat tayo may kwentong dala, may sugat na hindi nakikita. Kaya bago ka humatol, tanungin mo muna ang sarili. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano kaya ang mararamdaman mo? Bago ka humusga, matutong gumalang. Ang kabaitan hindi kailanman magiging
salita mas may bigat kaysa 1,000 mapanghusgang komento. Bago ka humusga, matuto ka munang gumalang. Hindi lahat ng kabutihan may agarang kapalit. Pero tandaan, ang paggalang laging bumabalik. Lumaki akong tinuruan ng simpleng asal, magpo at opo, maging tapat sa bawat araw. Hindi man mayaman ang aming tahanan, mayaman naman sa aral na panghabang buhay ang halaga. May tinulungan akong hindi ko kakilala, walang hinihinging kapalit o anumang pabuya. Paglipas ng panahon, ako naman ang nangailangan, at may kamay ring kusang tumulong sa aking daan. Doon ko napatunayang hindi nasasayang ang bawat kabutihang buong pusong iniaalay. Hindi man agad makita ang bunga ng kabaitan, darating din ito sa tamang pagkakataon. Kapag respeto ang itinanim, respeto rin ang aanihin. Kapag kabutihan ang ipinakita, pagmamahal din ang babalik. Ang paggalang bumabalik sa tamang panahon, parang ilaw na nagbibigay liwanag sa bawat pusong natutong magmahal. Ang paggalang hindi nawawala kapag tapat ang intensyon. May biyayang kusang dumarating. May mga taong hindi marunong tumanaw sa kabutihang paulit-ulit mong ibinigay. Pero wag hayaang doon magtapos ang lahat, dahil ang kabutihan ay hindi dapat sinusukuan. Respeto sa magulang, sa guro, sa kaibigan, sa manggagawa, sa bata at sa nakatatanda. Hindi mahalaga kung sino ang kaharap, ang mahalaga'y pareho kayong may dangal. May mga salitang kayang magpagaan ng loob, at simpleng ngiti na nagbibigay ng pag-asa. Hindi mo man alam ang pinagdaraanan ng iba,
susukat sa papuri. Kapag puso ang nagsilbi, hindi kailanman masasayang ang bawat paggalang na ibinigay. May paraan para bumalik ang paggalang, bumabalik sa taong marunong magmahal. Hindi sa yaman, hindi sa kasikatan. Ang paggalang bumabalik sa mabuting puso, at sa bawat araw nagiging inspirasyon sa iba. Huwag kang magsawang bumalang kahit hindi lahat marunong gumanti. Dahil sa huli, hindi ang dami ng pera o ang taas ng pangalan ang maaalala ng tao, kundi ang kabutihan at paggalang na iniwan mo sa kanilang puso.